Ito ang Dune Part 1 on the desert planet of Arrakis ay isang bihirang substance na tinatawag na spice na kinakailangan para sa interstellar travel na ginagawa itong pinakamahalagang mapagkukunan sa galaxy kaya sinapop ng Galactic Empire ang Arrakis na nangangailangan ng pang-aapi sa mga lokal at ito ay isang langis. Sa sitwasyon sa gitnang silangan nagsisimula ang aming kwento kay Timothy Chalamet bilang si Paul Atreides. Anak ng Noble Atreides House ang kanyang ama na si Duke Leo ay isang tunay na mabuting tao na inilagay pa lang sa kanila ng emperador sa pamamahala sa Arrakis na dapat ay napakahusay. Bagay ngunit maaaring masamang bagay ay nagiging masyadong malakas ang naninibugo na House of Atreides ng emperador kaya ipinadala niya sila sa Arrakis at umaasa na mabaygo sila bago umalis. Order of the Bene Gesserit, isang grupo ng mga mangkukulam na babae na may psychic-like powers kasama ang boses kung saan maaari kanilang gawin sundin ang mga utos na para siyang yupol ilagay ang iyong kamay sa kahon na ito at kung aalisin mo ito papatayin kita. Tinamaan siya ng kahon ng may matinding sakit ngunit kailangan niyang makita kung kaya niya itong isipin ngunit sinanay siya ng mabuti ng nanay ni Paul gamit ang sikat na pariralang fear is the mind killer which means don't give the fear, I can master my own emotions. Kailangan nilang subukin si Paul para makita kung siya ang napili nila mula sa Bene Gesserit millennia-long scheme. Ito ay isang mas komplikadong sitwasyon sa ibang pagkakataon kaya't umalis si Paul sa kanyang mundong tahanan na puno ng magandang malamig na tubig para sa mga disyerto ng Arrakis kung anong uri ng pagsuso doon. Walang tubig sa mga disyerto na kailangan mong isuot mga suot pa rin ito na nagre-recycle ng iyong pawis para mainom mo ito. Sumakay sila sa kanilang mga cool na tutubi helicopter para tingnan kung paano inaani ang pampalasa. Ito ay isang mapanganib na operasyon dahil ang mga harvester ay umaakit sa mga sandworm na sila ay pinaghandaan ito lilipad lang sila ngunit ngayon ay may aberya kaya bumaba si Paul para tumulong sa paglikas sa mga manggagawa kung saan siya nataman ng kanyang unang alon ng pampalasa. Ngayon ang pampalasa ay hindi panggatong ng sasakyang panghimpapawid ito talaga. Isang hallucinogen o sa ilang mga paraan ang teknolohiya ay napaka-advanced ngunit sa ibang mga paraan ay hindi dahil hindi nila gusto ang mga computer sa halip ay gusto nilang gamitin ang isip ng tao tulad ng mentats na nagsanay upang maging talagang mahusay sa matematika kaya nang walang mga computer upang kalkulahin ang hyperspace tumalon sila umaasa sa guild navigators na sumisinghot ng bungkos ng pampalasa at may mga pangitain sa hinaharap kung aling ruta ang ligtas at si Paul ay lalo na sensitibo sa pampalasa. Siya ang unang nakakita ng Zendaya at marahil ay nalaman nila o baka siya pinatay siya ngunit ngayon ay wala ng oras upang madadapa dahil may parating na sandworm at kung gaano kalaki. Ang mga sandworm na ito ba ay hindi maintindihan kung kaya't upang mabuhay sa mundong ito, kailangan ng House of Atreides na linangin ang kapangyarihan ng disyerto at walang mas nakakaalam sa disyerto kaysa sa mga lokal na freemen na may malamig na asul na mga mata mula sa pagkakalantad sa pampalasa. Mayroon silang isang napakakakaibang kultura tulad ng pagdura. Magalang salamat sa pagbabahagi mo ng tubig ng iyong katawan sa amin duwez parang hey babaguhin ko ang mga bagay-bagay sa paligid hindi nakita aapihin gusto kong maging magkaibigan tayo pero itong lalaki ito ay parang oo maniniwala ako kapag nakita ko ito. Ang dating pinuno ng Arrakis ay ang bahay na Harkonnen mga totoong masasamang tao na nangaapi ng gusto sa Freeman. Ayaw itong isuko ni Baron Harkonnen dahil siya na kumokontrol sa pampalasa ang siyang kumokontrol sa universo ngunit gumawa siya ng lihim na pakikitungo sa emperador na nagpapahiram sa kanya ng ilan sa kanyang elite troops ang Sardaukar at naglunsad sila ng palihim na pag-atake sa bahay na Atreides. Ngayon ay hindi na sila gumagamit ng mga baril sa mundong ito. Lahat sila ay tungkol sa kamay na labanan. Ito ay dahil lahat sila ay may mga energy shield na nagpapalihis ng kahit ano. Mabilis na parang bala kaya lahat ay nagsasanay sa kutsilyo na pakikipaglaban kung saan maaari kang makalapit para sa isang magandang mabagal na tama kaya nabigla si House Atreides at nabawi ni Baron Harkonnens Arrakis. Siya ay isang tunay na chunky guy ngunit gumagamit ng anti-gravity
architect para lumutang sa totoong kay takot-takot tulad ng dati isang panloob na lalaki dito ang doktor ng Atreides, ngunit tinulungan lang niya ang Harkonnen dahil inadaw nila ang kanyang asawa kaya't iniwan niya si Duke Leo isang sikreto. Oo, ito ang pag-atake ng lason sa ngipin, ngunit nakaligtas si Baron Harkonnen sa isang magandang pagpapagaling. Oil bath at ang pamangkin niya pala ay si Dave Bautista samantalang si Paul at ang kanyang ina ay nahuli. Alam nilang babukalan siya ngunit sinanay niya si Paul sa boses at nagawa niya ito ng maayos. Nakatakas sila ngunit wala silang bahay na mauuwian sa ngunit mayroong isa sa survivor ng Trad ang kanilang pinakamahusay na manlalaban na si Duncan Idaho na kinuha niya at ang kanyang ina at sila ay humingi ng kanlungan sa isang lokal na siyentipiko na sinusubukang i-terraform ang Arrakis upang hindi maging isang disyerto ngunit nahanap sila ng Sardar kaya ginawa ni Duncan Idaho ang kanyang epikong last stand. Pinaalis ang lahat ng mga ito ngunit kalaunan ay napatay siya ngunit binili niya ang oras para kay Paul at si nanay upang makatakas at upang maiwasan ang mga puwersang nakikinig, lumipad sila patungo sa sandstorm. Napagtanto ni Paul na kailangan niyang patayin ang mga makina at hayaan ang bagyong buhangin na dalhin ang mga ito. Nakarating sila sa ligtas na lugar ngunit hindi talaga dahil nasa gitna pa rin sila ng disyerto at ang paglalakad ng mga tao ay nagdudulot ng mga maindayog na panginginig ng boses na aakit sa mga sandworm kaya kailangan nilang gawin ang kakaibang paglalakad ng sandworm kung saan ka naglalakad ng walang-walang rhythm at gayahin ang mga natural na tunog ng disyerto sa kasamaang palad. Hindi nila ito nakuha ng tama at maya-maya ay may dumating na uod ng buhangin para sa kanila. Ngunit sila ay gumawa ito sa isang bato sa tamang oras kaya huminto ang sandworm at tinitigan ni Paul ang napakalaking bagay na ito. Ngayon ay natagpuan na sila ng Freeman, isa ito sa kanilang mga pinuno na si Stilgar. Hindi sila masyadong pala kaibigan sa mga outsiders kaya kailangan ni Paul at ng kanyang ina na ipagtanggol ang kanilang sarili. Isa sa mga Freeman ang nanguhulog. Paul, oo. Ito ang pangarap na babae ni Zendaya. Paul sa kanyang panaginip visions na tila sila ay laging nagmamahalan ngunit sa ngayon ay hindi pa siya humanga ngayon para maibalik ang kanyang karangalan. Ang Freeman Paul na dinisarmahan ay kailangang hamanin siya sa single combat at si Paul ay nagkaroon ng mga pangitain tungkol sa ang lalaking ito din kung saan siya ay naging matalik niyang kaibigan at mentor kaya ginamit ni Paul ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban sa kutsilyo para magbunga ang taong ito. Pagkatapos ay maaari silang maging magkaibigan ngunit hindi pinapayagan ang pagsuko. Dapat itong labanan hanggang kamatayan kaya walang pagpipilian si Paul kundi ang pumatay ang taong ito at napantanto niya na ang kanyang mga pangitain ay hindi nakatakda sa bato kaya ang pangkalahatang plano ay umalis sa mundo. Kung maaari nilang ilantad na ang emperador ay pumanig laban sa isang marangal na bahay, maaari nilang pagsamahin ang iba pang mga maharlikang bahay laban sa kanya at ipaghiganti ang kanilang bahay ng Frades. Ngunit ngayon Paul's like, actually I got to stay here, my road leads into the desert. Kanina Paul nagkaroon ng pinakamalaking pananaw sa isang epikong labanan kung saan nagkaisa ang Freeman laban sa mga puwersang Imperial at pinamunuan sila ni Paul kaya iyon ang pinakamabuting plano niyang ipaghiganti ang kanyang ama. Ngunit ang panitain ay nagpatuloy upang ipakita sa kanya na pinamunuan ang hukbong iyon ng Freeman sa buong kalawakan sa isang walang katapusang madugong digmaan kaya gusto niyang iwasan ang bahaging iyon kung maaari. Ngunit bakit susundan pa rin ng mga Freeman si Paul pa rin? Ito ay bumalik sa Bene Gesserit. Pinili ang isang bagay. 1,000 taon na ang nakalilipas ay pinasimulan nila ang hulang ito ng isang off-world na Mesias at Paul. Mukhang tugma sa lahat ng mga palatandaan kaya't si Paul at ang kanyang ina ay patungo sa isang lungsod ng Freeman na isang Siege. Ngunit ito ay isang mahabang paglalakad sa disyerto. Ang Freeman ay may mas mabilis na paraan upang maglakbay. Nakakatakot silang sumakay sa mga sandworm at doon kami umalis kay Paul. Atreides, sa ngayon ay kukunin natin doon sa Dune Part 2. Maraming salamat po sa panonood.